Bakit nga ba marami pa rin sa atin ang patuloy na nag-struggle tungkol sa ating kaligtasan? Marami nagsasabi, basta maging mabuti lang akong tao. Mabait ako sa kapwa, hindi ako nananakit ng iba. Siguro, maliligtas ako. Pero, ang mahalagang tanong ay, iyan ba talaga ang itinuturo ng salita ng Diyos? Na ang kaligtasan ay nababase sa gawa, ginawa, o yung gagawin pa natin. Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of your works, so that no one may boast." Para walang magyabang. Ito ay grasya. Grace comes from the Greek word charis. Charis meaning God's unmerited favor or undeserved favor. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay libreng regalo na pinagkaloob ng Diyos. Hindi ito gantimpala sa ating mabuting gawa dahil kahit ikaw pa ay pinakamabuting tao sa mundo, hindi mo pa rin kayang ligtasin ang sarili mo. Bakit? Dahil sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat tayo ay nagkasala. Kahit gaano pa tayo magsikap maging mabuti, hindi sapat ang ating sariling gawa upang maging matuwid sa harap ng Diyos. At narito ang isang mahalagang tanong. Kung kaya nating iligtas ang sarili natin sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, bakit pa kailangang pumarito ni Jesus? Bakit pa siya nagkatawang tao? Bakit pa siya nagdusa na mamatay sa cross? Sabi sa Galatians 2:21, kung ang katuwiran ay makamtan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Pero hindi namatay si Kristo ng walang dahilan. Pumarito siya dahil hindi natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Sabi sa Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. At nung si Jesus Christ ay nasa cross, sabi niya sa John 19:30, "It is finished." Naganap na. "It is finished" comes from the Greek word tetelestai. Ibig sabihin, paid in full. Bayad na. At kung sa military term, mission accomplished. Mission fulfilled. Ibig sabihin, kumpleto na ang bayad para sa kasalanan ng tao. Wala nang kailangang idagdag ang gawa ng tao sa natapos na gawa ni Kristo sa cross. Kaya mga kapatid, dapat nating itigil na sa isip natin yung hindi ko na kailangang magsimba o pupunta sa church. Basta mabuti lang akong tao, maliligtas na ako. Hindi iyon ang turo ng Biblia. Now, let me add these things, kaya huwag niyo muna akong batuhin ha. Dahil, ang pagpunta sa church mga kapatid, pagsamba sa Diyos, pagbibigay, paglilingkod, at pagsusunod sa Kanya ay hindi paraan para bumili ng kaligtasan. Ang mga ito ay bunga ng pananampalataya. Kaya nga sabi sa Hebrew 10:25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon-tipon. Ibig sabihin, ang pagsasamba at pakikipagtipon sa church ay bahagi ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi tayo pumupunta sa church para maligtas. Pupunta tayo sa church dahil tayo ay sumasampalataya at sumusunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang mabuting gawa tulad ng pagtulong sa kapwa, pagbibigay, paglilingkod, pagsusunod sa Diyos, hindi ito ugat ng kaligtasan. Sila ay bunga ng kaligtasan. Kaya sabi sa Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka. Hindi sinabi, magpakabuti ka muna para maligtas ka. Ang sinabi, mananampalataya ka kay Jesus. Dahil ang kaligtasan ay hindi tungkol sa ginawa natin, kundi tungkol sa natapos na gawa ni Kristo sa cross. At kapag tunay tayong sumasampalataya kay Jesus, ang ating buhay ay magbabago at magbubunga ng pagsunod
sa Diyos. Yun ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang ating mga gawa ay nagiging bunga ng pananampalataya. Yon. Now always remember, Jesus loves you and I love you too. Bye-bye.